Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading today, Friday. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today, no? Ayan. Buksan lang po natin ang ating mga kandila. Ito na naman po ang aking mga kandila. Lagi na lang pong nagloloko. Yan. Yan, meron na po, no? So, kamusta po kayong lahat, no? Ngayon po ay tayo ay magbabasa po ng first reading of the day. I want to use these green tarot cards, no? Yan. Tignan po natin kung ano po ang makikita natin, ha? Ay, naku, lagi ito nahuhulog. Last. Yan, paki-report pala po mga kapatid yung fake account ng Lady Elena sa Messenger. Hindi pala po siya sa FB, no, but sa Messenger po. Sa Messenger po pala natin siya dapat i-report, no? Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, wag niyo pong skip to. Dito po tayo kukuha ng connection between you and me. Yan. Ngayon po, no, for your first card for today, it's Friday. Makikita po natin na sobra po siyang burnout and sobrang stress, no? Haggard na po itong taong ito at talaga pong siya ay binabalikan ng tadhana, no? Very haggard po siya actually, tumanda po ang itsura niya. Naging haggard po siya at talagang sasabihin ko po sa iyo, tulirong-tuliro po itong taong ito, no, sa mga nangyayari po sa buhay niya. Talaga pong nawalan po siya, talagang na-stress po siya sa kanyang sarili, no. Ayan po ang nakikita natin, ano. Gusto niya pong lumayo, no, gusto niya pong lumayo dahil wala po siyang peace of mind. Gusto niya ng rest, no, gusto niya mag-contemplate, no, gusto niya po lahat yan. Pero sa totoo lang po ngayon, ay nahihirapan po itong tao na ito sa kanyang buhay, no? Hindi niya po alam ang kanyang gagawin dahil po
sa sobrang sakit na ginawa niya sa'yo, hindi niya po maamin, no? Ikaw po ang sinisisi niya, kaya haggard na haggard po ang taong ito sa ngayon. Haggard siya at tumanda siya dahil hindi niya po maamin ng kanyang kasalanan sa'yo, kaya dinadala niya po yung bigat araw-araw. Ayan, kasalanan niya po yan, ano? Tumanda at sobrang haggard niya ngayon. Tumanda na yung itsura niya eh, no? Kasi talagang dahil dala-dala niya yung kasalanan niya na di niya maamin sa'yo. No? Tumanda at sobrang haggard niya ngayon dahil dala-dala niya yung kasalanan niya na di niya maamin-amin sa'yo. No? Parang ikaw po kasi yung bliname niya sa lahat. No? Ikaw yung bliname niya, ikaw talaga yung sinisi niya, ikaw po yung pinalabas niyang toxic, no? Pinalabas niyang toxic person ka. Now, he really wants to rest, and contemplate things, no? Pagod na pagod po itong taong to sa mga nangyayari sa kanya sa ngayon, Pero wala po siyang ginagawa, lack of initiative, no? The hangman, talagang, ayan, tingnan po, may financial problem siya. Nung nawalan po ikaw, nung nawala ka sa kanya, nagka-leche-leche po yung kanyang direksyon, Nagka-leche-leche po yung kanyang direksyon sa money, no? Wala na po naghahawak ng maayos sa kanya when it comes to financial. Wala na po yung talagang naghahawak, nagbibigay ng direksyon sa kanya at tumutulong sa kanya when it comes to financial yung mga financial issues nyo at financial ikaw ang naghahawak dito, kaya nung nawala ka, leche-leche na po ang nangyari dito. Indecisive, very indecisive, hindi po siya makapag-desisyon kung ano po ang gusto niyang gawin sa sarili niya, and as a matter of fact, ayan po, meron na po siyang meron na po siyang disconnected na po siya sa iyo, pati po sa sarili niya, hindi niya po alam kung ano po ang iisipin niya. Ayan, nahihirapan po siya. He wants to isolate himself for a while sa mga tao. Ayaw niya pong makipag-communicate sa kahit sinong tao sa ngayon. Talagang siya po ay naaaborido, Nakakaramdam pa po siya ng self-pity. Ayan, siya pa po yung nagsi-self-pity. Bakit? Kasi pakiramdam niya po, sasabihin ko po sa inyo yung totoo ang pakiramdam niya po, siya pa yung biktima, Masyado na po niyang nai-internalize yung kanyang drama sa buhay, na parang ikaw pa yung nang-api sa kanya, For God's sake, parang ikaw pa raw po yung pakiramdam niya, may kasalanan sa inyo dahil alam niya po na kasalanan niya, Kaya lang, masyado na po niyang nai-internalize yung kanyang pakiramdam o yung kanyang feelings talaga na ikaw ang may kasalanan. Naiisip niya po yung samahan na meron kayo sa ngayon, Naiisip niya po na parang ano ang nangyari sa ating dalawa, Ito po ay considering na hiwalay na sila ng third party o may third party pa ito, naiisip ka pa rin po niya at hindi ka po niya talaga pong naiisip ka nitong taong to, hindi po siya mapakali kasi talagang iniisip-isip ka po niya, There is this yan. Meron po siyang iniisip-isip dito, na talaga pong sa totoo lang ay nahihirapan po ito sa ngayon, Nahihirapan po siya sa, parang feeling niya po, failure siya sa buhay, Failure po siya, talagang nagkamali po siya ng paghusga
sa'yo, no? Akala niya po isang click, babalik ka sa kanya. Akala niya po isang click, okay na, no? Parang hindi niya po akalain na ang sakit pala nung ginawa mo, no? Bakit daw feeling niya tinitiis mo na daw siya sa ngayon? Paano ka ba naman hindi titiis? Napakasakit ng ginawa mo sa taong ito, no? Na minahal ka, talagang inalagaan ka, pero ano ang pinalit mo sa kanya? Isang pangwawalang hiya at pangloloko, no? Pinahabol-habol mo siya sa'yo, tapos ngayon na ikaw ang naghahabol o maghahabol, gusto mo ganun ka lang niya, hindi pahirapan. Which is, I think, no, ay sobra-sobra pong unfair sa'yo, no? Itong taong to, kailangan niya pong matuto ng leksyon, no? Hindi pwedeng isang balik, babalikan mo o papakita mo sa kanya na patay ka. He or she will not realize your worth. Kapag ganun po ang ginawa mo, no, na parang andyan ka lang palagi sa kanya talaga, ay ganyan at ganyan po ang gagawin niya sa'yo. He will not consider your value or your worth, no? Parang, andito lang, madali lang to, no? Loko ka mo. Sabihin mo po sa kanya, hindi na ako yung tulad ng dati na gano'n na lang. No? Marunong ka rin po sanang masaktan at alam niya po yun, no? Ay, nako. Masyado po siyang confident. Yan po yung sinasabi ko sa iyo, na may confidence level itong taong to na matindi pa sa matindi, no? Akala niya po, ganun-ganun lang ang bagay-bagay, no? Akala niya po, hindi ka po masasaktan, basta bumalik lang siya, okay ka na, no? Kaya, ang ginawa nito, nag-enjoy into talagang nag-enjoy ito. Pati masasakit po na salita ay binitawan niya sa iyo, no? At ngayon, pagka hindi ka po bumalik dito, magagalit ito. Di wow ka mo, ikaw pa galit, no? Ikaw pa yung magagalit, parang okay ka lang. Okay ka lang ba? No? Parang hindi tama yung mga ganyang palabas niya sa iyo, no? Parang sa kanya, hindi tama na parang gaganyanin ka lang niya, no? Hindi ka po pang ganyan-ganyan lang, no? And sana ma-realize niya po yan, no? Kasi hindi ka po basta-basta pang ganyan lamang, no? Napakasaklap po ng kanyang ginagawa at gagawin pa, no? Isisisi niya po sa iyo lahat. At talagang napakasaklap naman po ng gagawin niya kung ganun pa rin ang approach niya sa iyo, no? Parang hindi na po siya natutututo, no? Yun po yung masakit at talagang kailangan mong tiisin, no? Na hindi po siya basta-basta lang pwedeng bumalik sa buhay mo. Naintindihan mo po ba ako? Very good po. Ayan, ano? Siya po ang nag-trap sa sarili niya daw. This is self-victimization. No, ilang beses mo po siyang kinausap, ilang beses mo po siyang pinaglaban, pero parang tinalo niya po, no? Parang siya po mismo yung nagtalo sa inyo, no? Or tinalo mo po talaga yung lahat. Pinatalo niya po yung laban na dapat ay dalawa kayong nakipaglaban para sa relasyon nyo. Pero siya po yung bumitaw at nakipaglaban, no? Tapos, siya po yung bumitaw at hindi nakipaglaban. Tapos, ikaw naman po ay nakipaglaban. Pero sa huli, ikaw pa yung nasisi na parang walang pakialam sa relasyon nyo, no? Na parang tinapon mo lang daw. Binaliktad ka po lahat, no? At sa nakikita ko po dito, parang this is a waste of time makipagtalo sa mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, no? You are just wasting your time, no? Energy, effort, no? Sayang na sayang po, no? Kung ito ay patuloy mong kung patuloy mo lang siyang parang hindi tama, no? Kung patuloy mo lang naman siyang sasaktan, wag mo na lang. Alam mo yun, kung patuloy ka lang sasaktan ng taong to, wag na lang, no? Wag na lang, kawawa ka lang po sa taong ito, no? Kung sasaktan ka lang din ito, hindi niya aaminin sa'yo,
kung ano ang ginawa niya, ay huwag na lang. No? Talagang huwag na lang. Yan. Napakasakla po niyan, ano? At sa nakikita ko po ay medyo masaklap po ang gagawin natin dito, no? Pag binalikan natin to, tapos ganyan-ganyan lang, hindi ka naman po papahalagahan, ikaw pa ay i-blame, what for, no? Parang napakasaklap naman ito, no? Parang hindi tama na ganun ang gawin niya po sa iyo, because you deserve better. You deserve a better life, no? Hindi mo po to kailangang pagdaanan ulit for that ilang beses, no? Hindi ka na niya pinahalagahan. So, I don't think deserve niya pa ikaw sa buhay niya. Hanggang hindi po siya, hanggang hindi niya po inaamin ang kasalanan niya, wag na lang, no? Siya po ang sumira sa inyo. Broken family, shattered dreams. Kaya, kung ako sa inyo, no? Kung hanggang ganyan din naman ang ginagawa niya, huwag na lang po, no? Kung sisirain niya lang ulit ang tiwala mo, o hindi pa nga niya na ibabalik yung tiwala mo, ikaw pa rin ang sinisisi niya. Sa lahat ng to, I don't think deserve ka niya. Hayaan mo po siya ang ma-anxiety, no? Sabi niya, siya daw yung na-anxiety at na-trauma. Hayaan niyo siya, kung yan ang press release niya, na siya pa po yung na-anxiety sa inyo, at siya pa po yung na-hurt sa inyo. Yan po yung mga gusto niyang palabasin, ano? Na siya po ang talagang nagdala daw na biktima mo daw, no? Siya daw talaga. So, sige, o di ikaw na, no? Pagbigyan niyo po para hayaan niyo siya, no? Dahil hanggang hindi mo po ito tinitiis, hindi niya po marirealize yung self-worth mo na hindi niya po pinahalagahan, no? Very, very bad, no? Hindi niya po siya marunong umamin ng kanyang kasalanan, no? Ayan, no, pareho, self-victimization, pareho po on a Friday, hindi lang sila magkatabi, no? Hindi lang talaga sila magkatabi. Ayan, no, naiisip. Oh, ito ang magkatabi. Ayan po, oh. Ay, nako, no? Talagang Two of Cups, no? Talagang naiisip niya po yung partnership, yung connection nyo sa mga oras na to, no? Pero wala, deadma ka po, hanggang wala siyang ginagawang effort, wag ka pong, ayan, no? Wala ka pong gagawin kahit ano, okay? Hanggang wala siyang ginagawang effort sa'yo, sorry na lang siya. Magre-reflect po yan, no? Mag-iisip-isip yan. Hayaan niyo po siyang mag-isip-isip dahil hanggang hindi siya nag-iisip-isip, no, kailangan ikaw na po ang tumapos sa paghihirap mo sa taong ito. And the face, no? Ikaw na po ang tumapos kasi hanggang hindi naman po siya matatahimik, wala po tayong magagawa dyan, no? Hanggang hindi niya inaamin ang kasalanan niya, sorry na lang po siya, no? So that's it for your first reading of the day, no? Sobrang tumanda po ang itsura nito at sobrang naging haggard na siya kasi dala niya po araw-araw yung kasalanan na ginawa niya sa'yo, no? O yung bigat ng ginawa niya sa'yo na hindi po niya maamin-amin sa'yo. Okay? For those of you who would like to have a private reading with me, pero hindi po talaga ito rush na rush, ha? Pipila po tayo or meron po tayong available slot na ibibigay para sa inyo. You just have to wait for the date and time kung kailan po, no? Ang aking pong official account na pwede nyo akong makontak is Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to know kung ano po ang channel or page, wala po siyang YouTube channel, definitely wala, no? But meron po siyang Facebook page na Lady Elena, no? Na ginaya niya po yung ating dati na ating profile sa Facebook. Facebook and YouTube, no? Kaya please, no? Nilabas ko po dyan para makita nyo po at hindi kayo malinlang nitong taong ito. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat.
And of course, to all my Lady Elena ever solid, loyal, and faithful family. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At lagi ko pong sinasabi sa inyo is just to live one day at a time. No, you do 3 things that will make you happy for today. And alam nyo po, no, one day, magiging masayang-masaya rin po kayo sa buhay nyo. At makakasurvive kayo. No? And of course, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik para sa ating second reading of the day. But before that, kailangan mapanood nyo muna po yung first, second, and reading kahapon. And then this first reading bago po kayo tumalon sa second reading of the day. Okay? Maraming pong salamat sa inyong lahat. And may God bless you all. Bye! I love you all po. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat-lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.